Mabusisi at mahigpit ang proseso sa pagkuha ng lisensya ng mga nais magkaroon ng baril dito sa bansa. Pero sa kabila nito, marami pa rin kaso ang naitatala na may kinalaman sa paggamit ng baril. Marami rin daw kasing loose firearms o yung mga hindi rehistradong baril na karaniwang nagagamit sa mga krimen. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Karapatang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagtanga ng armas o karapatang mamuhay sa lipunan na ligtas mula sa armas. Ito ang debating tila muling nabuhay matapos ang nakapanlulumong sinapit ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole nang ikamatay nito ang tama sa ulo ng isang ligaw na bala. Hindi pa man naililibing ang bata. Isa namang insidente ng walang habas na pamamaril ang naganap sa Cavite. 8 ang namatay, kabilang ang mismong namaril. Sa datos na nakalap ng GMA News Research noong 2010 hanggang 2011, tumaas ang bilang ng mga krimen na ginamitan ng baril. Karamihan, loose firearms ang gamit o mga hindi lisensyadong baril. Pero may mga insidente ring lisensyadong baril ang gamit. Dito sa Firearms and Explosives Office ng PNP, nagmumula ang pahintulot para magkaroon at tumanga ng baril. Sa pagpapalisensya pa lang, aabutin ng hanggang 7 araw. Maliban sa NBI at police clearance, hindi raw maaaring maisyuhan ng lisensya ang isang may-ari ng baril kung hindi siya papasa sa psychological exam. Titingnan kasi state of mind ng tao kung may tendency ito na maging neurotic. At the same time, kailangan din siya ng mag-undergo ng drug test. Dapat wala rin siyang criminal records. Higit na mas mahabang proseso naman ang pag-a-apply ng permit to carry kung saan bineberipika pa ng PNP kung kailangan nga bang magbitbit ng armas ang isang sibilyan. Pagtitiyak ng PNP, hindi raw kung sino-sino lang ang nabibigyan ito. Yung pinagbawalan natin yung sa long firearm. May mga categories lang na po pwedeng bigyan ng permit to carry firearms outside residence. Plus, at the same time, madali din tayo mag-revoke. Once na nagkaroon sila ng criminal offense. Pero sa kaso ng hindi rehistradong mga baril na wala sa inventaryo ng otoridad, paano masisigurong nasa tamang pag-iisip ang makakahawak ng armas? Sa pananaw ng isang gunless society advocate, mahalaga raw na matutukan kung paano nagkaroon ng illegal na armas ang isang shooter. Walang takot ng tao. Kaya ganito ang nangyayari. Kung mayroong mahigpit na utos ang pagpaputok ng baril ng sino man at mahuli, mayroong penalty sigurado kung mangyayari at makakasuhan at pwede siyang kasuhan. Kasi malog nga 12 years and 20 years. Walang pardon, walang parol. Yan ang kinakailangan. Aminado ang mga nagsusulong kontra armas na suntok sa buwan ng isang lipunang hindi gumagamit ng baril. Masyado na rin daw tumatagal ang debate habang patuloy daw na may nalalagas na buhay dahil sa armas. Wala naman kaming tutol sa mga pagkatago ng baril na lisensyado sa bahay. Pero under lock and key. Ang rule should be kung walang baril, walang mababaril. Cedric Castillo, GMA News.